Hello everyone, I'm Janelle Rio Florido and I want to share my experience during my tutorial session. So, nung unang araw, medyo nahihirapan talaga ako kasi parang inaaral ko ulit yung MEC 3 lessons para lang masiguro ko na tama yung mga tinuturo ko. And honestly, I struggle a lot lalo na sa mga topic about triangle dahil during my MEC 3 is hindi ko siya na-master tulad nung ngayon na alam ko na kung paano ang gagawin kung yung mga problem about sa triangle. So, kaya minsan habang tuturo ako is napapaisip ako kung tama ba yung explanation ko. Kaya kailangan ko talagang balikan at pag-aaralan ulit yung mga lesson before ako magturo. Aside from that, may mga activities rin ako sa ibang subject. Kaya minsan pagkatapos ng tutorial as dun pa lang ako nag-aaral ng ibang lesson. Nakakapagod din minsan pero fulfilling siya kasi may natutulungan ako iba habang natututo rin ako. Also, as days went by, napansin kong mas naging confident ako magturo. Yung mga topics na dati ay mahirap sa akin, unti-unti ko nang naiintindihan dahil paulit-ulit ko silang naipapaliwanag. Doon ko na realize na the best way to learn is to teach others. Kasi habang tinutulungan mo sila, mas lumalalim din ang pagkaintindi mo sa topic. Overall, I'm really thankful for this tutorial experience. It helped me not only to review my lesson but also to build patience, confidence, and communication skills. It's challenging, yes, but it's also a great opportunity to grow both as learner and as future engineer. Good day everyone, I'm Carienis Angeles, a third year BSCE student, and I'm about to share my experiences sa tutoring activity namin. Honestly, yung tutoring activity namin was both enjoyable and challenging. Enjoyable siya kasi ang sarap sa feeling na makatulong sa iba, lalo na kapag nakikita ko na may natutunan talaga yung tinututor ko. Like every time na nasasagot ko yung questions niya and na-explain ko yung topic kung saan siya naguguluhan, it's nabibigyan ako ng sense of fulfillment. Kasi it means na somehow, I was able to help them understand something. Pero syempre, hindi rin madali. Ang pinaka-struggle talaga namin is yung schedule. Lagi nagka-clash yung schedules namin kaya ang hirap makahanap ng time na lahat kami available. May part din sa akin na nahihirapan mag-ask ng time nila since baka for them, sayang lang ang oras nila kung wala silang matutunan sa amin. Pero kahit ganun, I think maayos naman yung naging outcome ng tutoring activity. Para sa akin is nagawa ko yung part ko as a tutor and in return, natulungan din ako nitong activity na to. Dahil dito is na-review ko ulit yung mga previous lessons namin and mas napalalim ko pa yung understanding ko sa mga topics. Kaya in the end, kahit challenging, worth it pa rin. Kasi aside from helping others, natuto rin ako sa sarili kong paraan. Hi everyone, I'm Krista Joy Jerez from BSCE 3B. And ang experience ko lang sa pag-tutor is mas nag-deepen yung understanding ko sa mga topics and mas nag-improve yung pag-solve ko ng mga equations. Especially yung communication skills ko. Ang tips ko lang sa mga engineering is mas mahalagang mag-practice kaysa alam mo lang yung concept. Thank you. Kumusta kayo? Ako pala si Gabriel Sullivan Escipria at isa ako sa mga naging tutor last activity natin about sa pagtuturo ng MEC 3. So, share ko lang yung mga naging experience ko this past activity and I could say na na-enjoy ko siya, but also aminado ako na it's a hassle, pero it's a good thing kasi naobliga akong balikan yung mga past topics natin nung nasa MEC 3 pa tayo, although nakalimutan ko na sila, pero thankful pa rin ako kasi yung activity na yun, na it allows me to balikan yung mga pag-aralan natin and nag-benefit din naman ako doon kasi na-refresh or na-renew ulit yung mga info about sa mga topic na yun. And masasabi ko lang sa pag-aaral ng MEC 3, siguro hindi pwedeng
alam mo lang kung paano isolve yung specific problem. Siguro mag-focus ka doon sa kung paano nakuha yung formula, kung paano na-derive yung formula, kasi yun yung isa sa naging nahirapan ako. Ang ginawa ko lang ay kinabisado ko lang yung mga formula, and pagdating na sa mga pag may nawawala, pag hinahanap si distance, doon na tayo nag-i-struggle. For example na lang is, sabihin natin hinahanap na si force given si stress, doon na tayo na nalilito. Kasi nasanay ako na alam ko lang na ang hinahanap lagi is yung stress doon sa isang or si pressure doon sa isang beam or sa isang structure. So yun lang guys, alamin nyo yung kung paano yung origin ng isang formula and kung paano to gamitin.